Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Forever partner sa buhay. Naku, yan ang relationship goal ng marami. Pero sana all. Di ba, Team Puti? Pero aanhin mo naman ang partner kung laging galit at hindi sapat ang ambag. Cancelled na ba yan, Team Pula? Welcome sa programang tunay na kapartner ng mga hindi nagpakaunawaan. Ito ang Face to Face Harapan! Sila ang karamay natin pagdating sa diskarte at galawan sa buhay. Palakpakan naman dyan para sa ating harapang tagapayo. Ang ating spiritual advisor, Brother June Banaag. Pogi ah. Our mental health advocate, Dr. Camille Garcia. At ang ating guest legal expert, Attorney Rob Gozun. Siya ang the one who always shows up, ang kapartner natin sa maraming bagay at tagapamagitan sa bawat iringan, ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Sino dito ang mga lalaking takusa? Ay! Direk, nakita ba natin yon? Sinong mga takot sa asawa? Ayan! Yan ang mga naghahain at nagluluto ng almusal. Ang mga tulad ni Brother June na takusa. May sayaw din dyan. Nakita ko na po ang ating sawsawero, sayawero at ate ko rin parang bagay na bagay po sa kanya ang ating kanta quiz. diba? Let's go, Flo G! Diba? Okay, takusa o takot sa asawa, parang may kinalaman yan sa ating kaso ngayong umaga. Sino dyan ang may reklamo sa partner? Pero maling tanong yon. Walang aamin, walang aamin. Eto ha, hindi inakala ng iba, pero pinagtagpo sila ng tadhana. Isang dating bading at isang dating lesbian, naging magkasintahan at nagsama. Pero iba yata ang nakatakda para sa kanila. Yung dating nagmamahalan, ewan ko na lang ngayon kasi yung dating lesbian at bading, hindi na labing-labing. Labing ng mag-asawang dating lesbian at bading, nauwi sa mga habulan at pasaring. Pag nag-aaway yan, nagmumurahan yung dalawa na yan. Pinag-aawayan po nila minsan yung gastos sa anak nila, tsaka yung mga pagpapaayos dyan sa bahay. Umabot po sa naghabulan na po sila, hanggang nagkabaranggayan na po sila. Team Olivia o Team Ver, sino kaya ang for the win? Si Ver naman po, mabait naman po siya. Yung babae talagang medyo may saltik. Makampi ko talaga kay Olive kasi siya yung naghahanap buhay. Lahat ginagastos niya, bayad sa bahay, ilaw, tubig, kapagkain.
Kakampi po ako ni Ber kasi po mabuting tao po siya, tsaka maayos po siyang kasama. Ang tanong, maayos pa kaya ang kanilang pagsasama? At eto na sila, Olivia at Ver, harapan na! Okay, si Olivia ang nagrereklamo. Olive, okay. Ano yung problema? Kunyari, napapagod na siya, marami siyang ginagawa, napapagod siya, nai-stress. Sa akin niya binabanting yung galit niya. Oh. Ngayon, hindi ko na po kaya. Teka, gaano katagal na kayong nagsasama? Bali, 12 years, 13 years. Tapos, nagkaanak naman kayo? Opo. O nagkaanak? Opo, Ilan? opo. Ilan ang anak? Isa lang po. Okay. Wapo po. Pogi? Opo. Hindi, may itsura ito. May itsura ka rin. Lalagipin. Ha? Anong nagtatrabaho ba? Nag-aaral? Vendors, ay, si anak ko, Oo. nag-aaral po. 9 years old po. 9 years Opo. old. Okay. So, pwede pala na dati babae ang gusto mo, Opo. ngayon lalaki na. Pwede pala yun, ano? Pwede rin po. Pwede yun. Nagbabago rin po yun. Pero ano ba? Posible ba na magkagusto ka ulit sa babae? Ay, hindi na po. Ayoko na po. Ayaw mo na. Okay. Nagkakakrush ako dati. Oo. Meron din pong ano, kaya lang, binitawan ko na rin po yun. Binitawan mo na. May Tapos ganun din pala. niligawan ako na dati kong ex. Oo. Ayun, naging babae na ako. Ayun. Tapos nakilala ko po siya na nagiwalay na po kami ng yung ex ko. Nakilala ko po siya, nakakala ko, siya po yung magiging kasama ko habang buhay. Okay. Ano naman ang nagustuhan mo sa kanya? Yung umpisa po, napakasaya. Kasi bakla, lagi ka nakangiti. Oo. Ganun po. Pero yung pagka yung naiinis ka na, nawawala na po eh. Nawawala na yung galit, yung saya. Yung saya. Opo. Siyempre, pagka nandyan na yung problema, nasa pagdadala rin yun, Opo, opo. Lahat naman kasi tayo may problema. Kung idadaan mo yan sa buwisit, Opo. wala talaga lalong mangyayari. Lalo na po na mula alas 6, Divisoria, tapos maglalabas ng tinda. Ang pagod po hanggang alas 7 ng gabi ang tinda ko. Wala po nagtutulong sa akin. Siya minsan lang pagbukas ng mata, wala na. Di naman tumutulong. Ayun yung tinutulong niya, yung magsasaing, magluluto siya. Basta po magluto yan. Magluluto, nagugas. Pero pag napagod na po siya, ayun na po yun, yung nagagalit na siya, pagod na, stress na. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang gawin kung napapagod ka. Di ba? Di po ba? Huwag niyo na pong gawin. Yun ang problema ko sa kanya eh. Tsaka marami pa po, lalo na pagka yung may pera siya, nagsusugal. Siyempre po ba, di ba, pag may hanap buhay ka, malas yung sugal lalo mula umaga hanggang gabi, may nagsusugal ka, tutumalin ang tinda ko eh. Ano yung sugal? Yung madyong. Madyong? Sinauna, no? Sinauna. Madam. Mabait po siya sa akin noong una. Tsaka, kasi nakakaya eh. Hindi naman po siya marunong Teka muna, Olive. So, ang isa sa pinag-aawayan ninyo ay yung renta sa bahay. Di ba? Actually po, English, hindi po ako marunong mag-actually. Ako po yung nagbabayad ng upa. Oo. Sa lahat po, upa, ilaw, tubig, pagkain namin. Dati po. Kaya nga po nagagalit ako sa kanya. Pag may pera po siya, hindi po siya nagbibigay. So kung ikaw ay nagbagong buhay na at babae ka ng tunay, siya bading pa rin. Ha? Bading pa rin. Kasi bading pa rin. nagmahanga siya sa lalaki pa rin eh. Tinitingnan niya. Katabi niya po, sabi niya. Magano po. Sino sa bouncer natin? Katabi niya eh. Nung tinawag na po, kumaway siya. Nagpapakul pa siya. Ala! Pakiramdam niya lang yun, ma. Si Kuya Bert nag-flash. Vera, sunod-sunod ang reklamong binabato sa'yo. So, kaya pa ba ng powers mo? Ikaw naman ang sasagot sa susunod, ha? Okay, kaya daw ng powers niya. Ang depensa niya, tututukan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay,
Okay, Ver, diretsahang tanong na ito, ha? Ikaw ba ay mabuting kasama sa bahay o ikaw ay pabigat? Pakiramdam sagutin niya mo po, yan, pabigat ako. Sagutin mo yung maayos. Pakiramdam niya, pabigat Ayusin ka. mo. Kung pabigat po ako, sana po, wala akong naitulong sa naibanggit niya. Meron siya naitulong. Kung 0 point po yung sinabi niya, pwede pong pabigat ako. Eh sa mismong bunganga po niya, nanggaling na may naitulong pa rin ako. May naitulong ka. Pero yung mga dati, wala eh. So, kumbaga, parang nag-abot-abot na. Opo. Ba't mo nireklamo yung dati? Eh, okay na siya ngayon. Ngayon lang naman kami nagkahiwalay na nagbabayad na siya. Yung dati, syempre, isasama natin yun. Diba? Pero inayos niya na yun eh. Ang bigat ng dinanas ko sa kanya. Sa totoo lang. Ang nirereklamo ni Olivia Ang ngayon bigat, sobra. ay yung init daw ng ulo mo maitulog palagi pag ikaw ay pagod na, ganon. Ano bang ginagawa niya pag mainit ang ulo niya? Ayun, mataas na yung boses, pagod na ako, ganyan, kung ano-ano. Yung mga ganon. Mga ganon. Siyempre ako rin, pagod na ako, mami. Nagtitinda ako sa labas sa school eh. Diba? Ikaw? Dapat siya naman ang naggagawa, no? O, so, Dapat. aminado ka ba doon? Ewan ko po sa naisip niya. Oo. Kasi po, ang bunganga rin niya, walang tigil. Pero kung may naman yung sinasabi niya, intindihan ko. Kaso, takdak siya ng takdak. Paano ka hindi dadagdag? For example po Pag-uwi dun mo, sa wala sa samahan. tubo na butas. Dati naman pong may butas. Napakan ko daw, natadyakan. Sabi ko, kung natadyakan ko yun, durog sana. Eh, ang pagkasira po ng tubo, parang butas ng karayom. Paano ko siya natadyakan na butas lang ng karayom yung nangyari, yung pagkabutas. Pero kung natadyakan ko siya, na sinasabi niya, sana durog yung hose nung tubig. Oo. Nagagalit po siya Pero sa ganun. wala kang trabaho ngayon. Barbero, tsaka barangay tanod. O, yan naman pala. Oh. Barbero, barangay tanod? So, meron naman siyang kinikita ngayon? Sa kanya po. Okay. Wala kang inaabot na pera sa kanya? Hindi po, wala po. Bakit? Tinutulong ko po sa anak ko. Sa anak? Simula po ngayong, ito pong taon na to, yung simula pong nag-usap kami na magtulungan kami sa anak ko. Wala kang sinasabi sa akin ganyan. Oh. Wala namang walang usapan eh. Hindi ako bumili ng uniform, diba? Nag-ipon ako ng pera para makababili ng uniform. Saan nanggaling yung uniform? Saan nanggaling yung uniform? Yung uniform na sinasabi mo. Yung linakad ko sa DSWD yun. Hindi. Tanggaling. Hindi ako na uniform. Sige, papatuloy natin. Sa sapatos, sa Hindi, kamedyas, bigay yun ng DSWD. Ang kapal ng mukha mo. Mas pa mo. May patunay ako saan galing yung pinambili. May resibo! Bakit may resibo ko? Puro sinasabi mo nanggagaling sa'yo, hindi. May binili ka? Wala ka nang binili? Hindi ako ang bumili. Linakad ko sa DSWD. Kapal ng mukha mo. Huwag mo sabihin galing sa'yo. Galing sa DSWD yun. Ano na kulay brown, sapatos at saka yung face DSWD. Ay, ang kapal ng mukha mo. Mas kapal ang mukha mo, pero daw dyan. Okay. Umabot na tayo sa butas na Sinasabi mo, ginawa ng inaitulong ka? karayom Ang at saka tagal na- ng brown na sapatos at yung pagbiyahe sa DSWD. Okay. Pero sa totoo lang, nagkakainitan na kasi kayo. Kaya lahat ng bagay, kahit hibla ng buhok na makita sa, di ba? Sa pinggan, pag-aawayan ninyo. Kasi nagkakainitan na kayo, hindi na kayo nagkakaintindihan. Bingi na kayo sa galit, bingi na kayo sa asar. Tama? At syempre, ang hirap pa ng buhay, iinit din talaga lalo ang ulo mo, right? Ano ang epekto sa bata, Doc Camille, pagka parating naririnig ang mga magulang na nag-aaway? Unang-una nung malaking effect dito, considering na ganito na palaging nakikita yung away. One, paring itong batang ito, bumaba yung self-esteem niya, yung confidence level niya, dahil kasi parang nakikita niya yung mga magulang niya palaging nakikipag-away. Pangalawa, pag lumaki ito, naging teenager at magkaroon ng karelasyon, baka ang isipin niya, yun yung pamamaraan para makipag-usap sa ibang tao, yung pagbumunganga. Regardless kung anong gender nitong bata. Kailangan yung bata ang ating focus. Yung kung ano yung maganda para sa bata. Kaya siguro kayo biniyayaan din ng Diyos ng anak
para maging mas mabuti kayong tao. Hindi yung para maging mas masama. Tama, di ba? Ganyan dapat ang epekto ng anak sa atin. Okay? Sinasabi ko rin yan sa sarili ko, ha? Hindi ako perpekto. Okay. So, sa relasyon ni na Olivia at Ver, sino ba ang tunay na may pagkukulang? O pareho ba sila? Oras na ang kampihan. Susunod na dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Siya ang magpapatotoo na pabaya ang kinakasama talaga ng kanyang kaibigan. Malu, humarap ka na! Ayan, Malu. Kaibigan mo siyang tunay. Yes. Okay. Kapitbahay? Ano? Kapitbahay po, kumare lahat. Kumare, lahat. Okay. Alam ko po ang nangyayari sa kanya. Ano ba ang nangyayari? Ay, naku po, mahaba po talagang kwento. Ito naman po kasi, siya po talaga. Hindi po talaga siya nakatulong noon lahat po. Obligasyon po niya yun eh, anak niya yun, lalaki siya. Oo. Diba, hindi po lahat sagot na ito. Okay. Sumbong na sumbong sa akin. O natuturete na ako kakasumbong. Tuturete ka na kakasumbong? Paulit-ulit. Sabi ko, palayasin mo. Ayaw naman daw lumayas. Ano gagawin? Pinalayas Parang nagiging magkamukha na nga kayo kakasumbong mo sa... Parehas actually yung placement ng ngipin. Napansin mo ba? Hindi, ang dami nga nagsasabi, magkapatid ako kami, hindi kumari lang. Obligasyon mo yun. Lalaki ka. Anak mo yun. Hello? O, teka muna. Sandali lang. Ano naman ang sagot mo doon? Minsan po kasi walang kita, minsan may kita. Pero teka. Nagbibigay naman po ako ng, ba't kailangan pong ipaalam ko sa kanya? Kasi pinararamdam ko yun sa anak ko. Nagbibigay ako sa anak ko, tumutulong ako sa anak ko. Kailangan po bang dumaan sa kanya bago ko iabot sa anak ko? Tama. Teka muna, sandali lang. O, number one. Ikaw ba magbibigay ka sa anak lang? Pamilya ang gusto ko. Binuo ko yung pamilya. Ba't mo pinalayas? Ganito eh. Dahil sa binubuo namin pamilya, matigas ang ulo niya. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Matigas ang ulo Okay, niya. sige. Marami siyang problema rin sa sarili niya na ipinapasa niya sa akin. Okay, sandali lang ha. Okay. Una, kayo ay nagsasama. Kailangan joint talaga yan. Kailangan talaga alam niya yung paano mo ginagastos ang pera mo, alam din niya paano mo ginagastos ang pera mo, right? O ito naman, siya naman na ang magpapatunay na responsableng kinakasama ang inirereklamong kaibigan. Margie, humarap ka na. Parang buksinero. Magkaano-ano. Kauupo pa lang na. Nangahamon na. Wala rin ngipin, ma'am. Ate Margie, Smile. galit ka. Okay, teka muna, Margie, so bakit siya ang kinakampihan mo? Kasi mabait naman po siya. Masarap kasama. Kayo talaga sinabi lang ibang kaibigan. Siya nga po, pinagsasabihan din namin ng kaibigan namin. Tsaka may asawa na ako, kilala naman niya. Masarap kasama, sabi mo, edi kayo na. Parang masarap, masarap na ako. Inaano ko po siya, pinagsasabihan namin siyang kaibigan, na, babae yan, wag mo nang patulan. Kaya lang napupundi na rin ang tenga nito, kaiingay niya. Maraming taong nakakadinig, napapahiya rin yung tao. Di ba? Pwede naman nilang pag-usapan na mag-usap sila. Wag silang dagdal ng dagdal. Umaabot pa daw sa kalye. Oo, nasa kalye. Andiyan, nagsisigawan Kawawa sila. naman yung anak nyo. Kasi nga mabait pa naman yung anak nila. Walang tahimik lang yun, hindi bumababa, lumalabas ng bahay. Kung nakikita nung anak nila yung ginagawa nila. Parang simple lang sana, kaya lang sila'y parang nagkakaasaran na, may boyfriend ka ba? Ay! Wala. Okay. Open kayo sa anak ninyo na siya'y bading? Oo, tanggap. Naiintindihan niya o hindi nyo na lang pinapaliwanag? Hindi po namin pinapaliwanag. Hindi Kumbaga po, pag nagtatanong na, sabi, pa, bakla ka ba? Sabi ko, paglaki mo na lang na, doon ko papaliwanag. Ipapaliwanag, sabi mo. Kawawa din yung bata, ano? Pag naririnig sa labas. Siyempre, pag naririnig sa tatay mo, labas. bakla. Pinupuntahan ko po yung nagsasalitang ganun. Lalo na po yung magulang. Ayun. Ang ginagawa ko po,
binabaliktad ko yung sitwasyon. Kung halimbawang ikaw ang may anak na ganyan, gaganyanin kita, gugustuhin mo ba? Ayun. Diba? Hindi. Ayun po, Naintindihan naman nila. Pulsuhan natin ang mga sausawero at sausawera tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Hindi to simpleng problema, Ryla Tuesday, no? Komplikado nga, Ate Coring. Ano sa tingin mo? Tingin ko po ito tama ka, hindi po ito isang bagay lang. Maraming bagay na po ito. Taon ang lumipas bago nila napag-usapan at hanggang ngayon hindi nyo pa nare-resolve. Ang una kong tanong, Ate Coring, kung hindi na sila okay, bakit sila nakatira sa isang bahay pa rin? Yun yung una. Kasi talagang lagi silang magpapang-abot. Pangalawa, alam nyo ba yung sinasabing 50-50 ang mag-asawa? Hindi na po yung totoo sa panahon ngayon. Kasi hindi laging 50 ang kaya mong ibigay. Okay? Pag ikaw 30 lang, dapat ang partner mo kayang mag-70 para mapuno nyo yung 100. Kasi tingin ko yung anak nyong 9 na taon, kailangan niya yung 100% pagiging magulang ninyong dalawa. Kaya nasa isang bubong kayo o wala. Tingin ko ganun po yun. Oo. Ikaw naman, Ryle, anong tingin mo? Para sa akin, Ate Coring, 13 years sila nagsasama. Kung ang mabibigay niya lang 30, at least nagbibigay siyang 30. Kung hindi siya makabigay ng monetary support, lahat ng gawaing bahay siya naman ang gumawa Diba? Si Kuya Ver ang gumawa. Paano kung si Ate Olivia nga ang kumikita, pero walang kumikita sa bahay? O di, doble hirap niya. Kahit papaano, nakatulong din naman to si Kuya Ver. Parehas silang may ginagawa, parehas silang may trabaho, at nung nagkaroon naman siya ng income, sumusuporta din siya. Pero kung parehas lang silang magbubungangaan sa end of the day, talagang hindi mag-work yan. Tama rin. Pero hindi siya pwede i-discredit na wala siyang ginagawa, wala siyang ambag. Okay, o anong masasabi ng mga sausawero mo? Ang masasabi ko pong payo ay sa inyong mag-asawa, ikaw naman ate, bawas ng konting dala, konting safer po ng bibig. Pagkatapos, pag nag-away kayo, huwag papakita sa bata kasi ang bata na-discourage. Yan lang po. Bawasan ang pagdadakdak. Okay, dito sa puti. Server, dapat naman kasi, yung ano mo kay ate, i-ano mo, tuloy-tuloy mo yung sustento, suporta doon sa bata. Kasi, kawawa yung bata balang araw. So, kumbaga regular dapat. Regular din, porque pagod ka na sa gawain bahay mo, hindi magre-reklamo ka pa. Hindi dapat yun. Tuloy mo yung sustento sa bata. Oo. Totoo din yun. Dr. Love, paano ba maging right partner? Kami mag-asawa ay mag-asawa na kasal for 55 years. 55 taon. Ver, hindi kami nag-aaway na mag-asawa. Pakinggan mo ko, kuneho ka. Hindi kami nag-aaway na mag-asawa. Kasi pag galit ng misis ko, tahimik lang ako. Wala kang ibang isasagot sa misis mo, kundi, yes, ma'am. Yun. Yes, dear. Pag gano'n ang ginawa mo, walang away. Yun ang secret ko. Tama. I mean, that's one way, di ba? Walang gulo. Now, ang tanong ko sa inyong dalawa, mag-asawa ba kayo o nagbabahay-bahayan lang? Okay, so nagbahay-bahayan lang kayo. Alright. So, kaya ko tinanong yon, tinitingnan ko yung moral obligation ng bawat isa. No? Although hindi kayo kasal, nandun pa rin yung obligasyon ninyong dalawa dun sa inyong anak. Now, si Olivia, sa tingin ko lang, hindi ka na dapat tumingin ng sustento kay Ver dahil hindi naman kayo kasal, di ba? Yung anak ang dapat na suportahan. Sa tingin ko lang, sabi ni St. Paul sa mga Corinthians, dinefine niya yung pag-ibig. Pero doon sa definition ni St. Paul, hindi ko makita yung sitwasyon ninyo kasi nagsumbatan na kayo. Ang tunay na nagmamahal at may pag-ibig, walang sumbatan. Nakahanda kang magpakamartir. Kung may pagkukulang ang isa, pupunuan mo. Pero kung palaging kulang, dahil nagmamadyong, may magsasalita ako, hindi po pwedeng ganyan. Pag-usapan natin, kasi may isang umaasa. Ewan ko naman dito kay Ver, hindi naman regular ang kita mo. Sabi mo, barbero ka, hindi regular ang kita. Pero meron kang pang madyong. Walang lohika no? Walang lohika. Hindi mo pinaprioritize, obviously, yung bata na 10 years old, yung bata.
9? Kailangan kayo noon. Naghahanap ang anak mo ng father figure na para maging responsable siya. Di ba? Okay, Brother June, maraming salamat. Attorney Rob, kapag ginagamit ang anak bilang dahilan para magsama, di ba, para manatili sa isang relasyon, may implication ba ito sa kapakanan ng bata at yung obligasyon nila doon? Meron po. Hinihingi po sa batas, ito yung tinatawag nating best interest of the child. No? Kaya kayong mga nagsasama na hindi naman kasal, kung tutuusin ay hindi naman talaga kayo pinipilit ng batas to live with each other. No? At wala namang obligasyon ng isa't isa na suportahan ninyo ang isa't isa. Pero, pinipilit kayo ng batas para suportahan yung bata. Ito lagi ko sinasabi sa mga kliyente ko na talagang, ito nga, sabi ni Dr. Love, yung sabi nating wala nang pagmamahal sa inyong dalawa at nag-aaway na lang kayo. Alam ninyo ang dapat ninyong gawin, ilagay ninyo sa pader, best interest of the child. Magtatrabaho kayo, kayong dalawa, pag-uusapan ninyo, not for each other, but for the child. Sasabihin ko sa inyo ang mga obligasyon ninyo na hinihingi ng batas. Food, housing, shelter, education, transportation. Pag nabigay niyo itong mga basic na ito sa bata, abay makikinabang din kayo sapagkat doon din naman kayo nakatira, hindi ho ba? Kaya po kung ang magiging pundasyon na ng pagsasama ninyo ay hindi na pag-ibig sa isa't isa, kung hindi pag-ibig sa inyong anak, ay masusunod po ninyo ang hinihingi ng batas. Yun lang po. Ayan, malinaw, no? Malinaw. At saka meron ding mental health dyan. Hindi, yung health kasama yung mental, na yung sobrang away, karapatan ng bata na siya ay mabuhay sa isang payapa na kapaligiran. Yes. Okay, Doc Camille, ang gusto kong tuntunin dito ay yung sexuality nila. Okay. Hindi kaya yun ang dahilan? Unang-una, kasi napansin ko dito kay Ver, yung tinatawag nating internalized homophobia. Ano ibig sabihin ng ganon? Kasi sinabi niya na hindi niya ma-explain pa dun sa anak niya na siya ay bex. Basically, parang sinasabi mo na rin na yung identity mo ay mali. Hindi ganon eh. Pwede mo naman sabihin yun, Ver. Unang-una, walang masama na maging bex ka. Ang mahirap, bex ka na, tapos hindi ka pa nagpapakatatay. Malaking bagay. Mayroong mga tatay na hindi marunong magsustento sa kanilang mga anak, pero ang daming mga bex na nagpapakaama at tatay sa kanilang mga anak. Diba? So, anong nangyayari dito? Ikaw mismo, nagkakaroon ka ng tinatawag na self-hatred. Parang ayaw mo yung sarili mo, kaya magagalitin ka. Umaabot ka sa punto na parang yung hindi ka at peace. Kaya ang nangyayari, napansin mo, displace ang anger. Palagi kayo nag-aaway. So sana maintindihan nyo, magkaayos kayo dahil kasi malaking factor ito para maging maayos ang anak nyo. Naku, kailangan yata ng session with Doc Camille. Kailangan nyo ng session with Doc Camille. Couples Lalo therapy. ikaw, Ver, para matuntun ninyo kung ano yung talagang ugat ng bumabagabag sa pag-iisip ninyo. Hindi yan yung sweldo, hindi yan yung butas sa silong o ano. Yan ay mas malalim pa. Para sa kapakanan ng anak, humanap tayo ng solusyon na pangmatagalan, ha? Okay, kailangan na bang maghiwalay nina Olivia at Ver para sa katahimikan ng bahay o ayusin pa ang relasyon para sa kapakanan ng anak? Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Una, tanong, nagmamahalan pa ba kayo? Alam mo, sabay sila sabay silang umiling. Pero pwede kayong magkaibigan. Kita mo? Ganyan. So ngayon, ang kailangan yung pag-usapan, pag pinagharap ko kayo kay Doc Camille, paano ang yung inyong mga relasyon pag magkasama pa rin kayo sa bahay? Halimbawa, wala nang pag-ibig, magkaibigan na lang, co-parenting sa bata. Pwede ba siyang magkaroon ng relasyon? Ano ang mga patakaran? Huwag papakita sa bata.
Ikaw rin ba pwedeng magkarelasyon? Lahat yon pwedeng pag-usapan. Ayan din si Attorney Rob, pwede rin kayong bigyan ng guidance. Di ba? So pwede namang uuwi pa rin kayo mamaya, magkaibigan, tutulong kami sa inyo, pero wala na dapat sanang away. Bibigyan ko na rin kayo ng mga pustiso. Okay? Ay! Tino ko parang nanalo ng Miss Universe. Oh. Pustiso! Parang nanalo siya ng Miss Universe. Sabi niya, ay! Ay! Okay, o sige. So, pustiso, counseling kay Doc Camille at Attorney Rob na kasunduan, 4-piece ilalapit natin sa barangay. Para meron kayong extra. O, pag-uusapan din yan kung saan mapupunta yung pera ng 4-piece. O, ngayon, si Mother Ricky Reyes, yan ang talagang idolo yan. Sa isang gunting, isang suklay. Kabuhayan yan. Tuturuan kayo kung paano magnegosyo. Kukumpletuhin ko ang gamit mo para pwede kang magbahay-bahay o kaya pwede ka ring bigyan ng regular na trabaho sa kanyang salon. Wow! O di ba maganda? Maganda yun. Biro mo naka-aircon ka buong araw, naghihintay ka na lang, may sweldo ka. Tapos dahil meron kang kumpletong gamit sa day off, pwede ka pang rumakit. Tama? Kailangan nagsisipag para maabot natin ang ating pangarap, lalo na para sa bata. Matalino pa naman. Tama? O sige. O kung hindi na kayo nag-iibigan, sana maging magkaibigan. Ayan. O magyakapan na kayo magkaibigan. Sige na, magbati na kayo. Wala na bang pag-ibig? Anong party? Pengen ng pera, magpa-party tayo. Kayo talaga. O ayan, biro mo, naayos natin. Hindi na sila mag-asawa kumbaga, pero at least naging magkaibigan para sa kapakanan ng kinabukasan. Ang desisyon na magsama ay hindi basta-basta. Sana nga'y bahay-bahayan. Para pagkatapos nito, kanya-kanya ng uwian, di ba, sa bahay-bahayan. Ang pagsasama ay hindi lang labing-labing. Madalas, pumupusyaw yung romansa. Pagkatapos ay tititigan na tayo sa mata ng realidad ng buhay. Ang pagsasama ay para na rin kasunduan sa negosyo. Kontrata. Malinaw dapat sa una pa lang bago magsama. Kung ano ang magiging pangangailangan, renta, pagkain, gamot kapag may sakit, pagpapaaral sa anak, ano ang ambag ng bawat isa. Magkwenta, ano ang pananagutan ng bawat isa? Magkano? Malinaw dapat. Dahil sigurado, pag nagturuan na, ang pagsasama, tiyak na mapapasama. Ayon, iba yung nagsasama, iba yung napapasama. Okay? May natutunan tayo today, ha? Okay, ako po ang inyong Ate Kuring. Nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sabutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinaw. Ang tiyahin nasasaktan dahil wala daw galang ang pagsasagot-sagot ni Pamangkin. Ang masakit pa po, pag napupunta sila pa yung parang hari-hari. Ginadaw niya ako eh. Mag-uutos siya, meron pang mura. Pasigaw pa yung ano niya eh. Kahit ganito ako,
Ako nagtatanggol sa inyo at mas madalas asawa ko nagbibigay ng trabaho sa iyo. Bibigyan ng trabaho, pero pagkasahod, hingi ka. Alam nyo, ang respeto kasi, pareho yun. Kailangan respetuhin mo rin siya, ikaw respetuhin mo rin siya. Iringan ng tiyahin versus pamangkin. Naku, magugulat kayo sa malalaman ninyong ending. Harapin mo face to face.